So may isang washer dito mga kaduit. Tapos dito pala, huwag niyong kalimutan to, baka malaglag yan. Ito yung automatic washer eh. Ito yung kagandahan sa mga original talaga na ano, matibay talaga siya. So ang kanyang clutch ay upod na nga talaga mga kaduit. So ito yung clutch lining natin Honda. So pang TMX, pang XRM, pang wave, pare-pareho lang yan mga kaduit. 5 to, pero 4 lang yung gagamitin natin. Tapos may sinusunod siyang alignment mga kaduit. Pansinin nyo ba mayroong negative sign? Ayan o, parang guhit. So meron din tayo dito sa ating clutch housing. Ito kasi yung clutch basket natin. So ang pwesto niyan dapat nakaganyan siya, nakatapat siya diyan dito. Ayan, tapat niyo siya diyan ganyan. Mga kaduit, ayan, welcome back dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo? Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. At mayroon tayo ditong binabaklas na Honda Wave Alpha. So ang problema nito ay clutch lining. Yung tersera niya talagang gapang na. Kahit pa nakabuelo na ng segunda tapos kinambyo na ng tersera, pag ginasan mo wala na talagang bigat. Sliding na. So sa ganito katandang motor talagang hindi na ano to, bago. So check natin, sana clutch lining lang yung sira niya. Sana hindi pa sira yung kanyang clutch shoe. So pinakasan natin tambucho, footrest, tapos cover para mailabas natin tong crankcase. Mga kaduit, nabuksan na natin. Medyo marumi na rin yung kanyang kanyang makina. So babaklasin natin at lilinisan natin. Tingnan natin kung clutch lang ba, kasi medyo matanda na rin talaga itong motor na ito eh. Sige pa. So far okay pa naman yung clutch niya, clutch shoe. Okay, so sabay ito mga karit, sa pagkabit sabay din yun. So nandito yan nakalagay sa hood. Okay, tingnan natin kung saan
Saan ang sira? Ganda talaga ng Japan mga kalit. Pero wala pa siyang tama dito. Ayun, pantay pa rin. Pudpud na lang siguro talaga to. So tingnan natin. So ito na mga kalit yung ating clutch lining, clutch assembly. Tapos ito yung panahod, nilinisan natin. So yung clutch shoe nya, secondary clutch, okay pa naman. Kapalpaw. Tapos yung kanyang bell, so may kahid na rin, pero pwede pa to yung ganito kakapal. So buklatin natin yung clutch lining nya para mapalitan natin. So alam ko naka-clutch spring to mga kadoy. Hindi ko lang alam kung anong clutch spring nakalagay. Medyo matigas to i-cambio eh. Ayan Hindi ko lang alam kung anong clutch spring nakalagay dyan. Pero matagal na yan, medyo lumambot na rin siya. So may isang washer dito mga kadoy ito. Tapos dito pala, huwag niyong kalimutan to, baka malaglag yan. Ito yung automatic washer eh. Pagka nawala yan, hindi mag-automatic yung cambio nyo, magiging ano na siya, permanente. Wala nang automatic, pag cambio mo diretso na. So tingnan natin kung ano ang status nito. Dumikit. Kahapon nung binuklat ko yung kalan, so ganda pa ng kanyang clutch housing. Okay pa, wala pang tama. Ito yung kagandahan sa mga original talaga na matibay talaga siya. So ang kanyang clutch ay upod na nga talaga mga kaduit. Kunting-kunti na lang ang natira. Ayan. Saka dumikit na siya mga kaduit. Grabe. Kaya ano na to eh, ayaw na siyang marangkada sa tersera. Grabe, dumikit na siya, para nag-overheat siya mga kaduit. Ang clutch niya dumikit na siya. Alitin na talaga. Balik alindog to mga kaduit after na ayos natin to. I'm sure ito lang talaga yung sira niya kasi grabe. Parang nag-overheat. So linisin muna natin para apat lang ang lining yan mga kadrit, tapos 3 plate yung nakapalaman. So linisin muna natin para mas magandang kabit natin. Linis tayo. So ito na mga kadrit, okay na, nalinis na natin at talagang okay pa yung kanyang clutch housing. Ganda pa. Pati yung clutch cover wala pa rin tama. So ang naging problema lang talaga itong mga clutch plate. So dinikitan, dumikit na yung clutch lining natin. Pansinin nyo talagang pudpud na siya. Ayan, wala na siyang lining. So yan din yung problema pag naka-clutch spring. Mabilis maupod yung langis kasi taas ang RPM yan. So ganun pa man ay wala tayong pumalit na stock clutch spring. Since matagal na rin naman yan, medyo lumambot na rin, kaya ating ibabalik na rin lang yan, tapos palit clutch lining na tayo. Okay, so ito yung clutch lining natin Honda. So
pang TMX, pang XRM, pang wave, pare-pareho lang yan mga kabit. 5 to, pero 4 lang yung gagamitin natin. Yung isa ay wala nang gamit yan. So ito, salpak na natin. So importante mabasa natin ng langis para hindi dumikit o masunog agad yung ating lining. Yung iba binababad pa to sa langis eh. So basahin lang natin kasi yan wala pang lubrication yun. Tapos yung mga clutch plate natin mga kaduwit, to. So may talas yan, merong walang talas. Yung bars kung tawagin dito yan, bars direction. So pailalim. Yan, lahat yan dapat ganun ang pwesto. Yung walang talas sa ibabaw. Para yung clutch natin nakaproporsyon. Hindi saliwaan. Para yung kapit solid ng friction niya. Solid ang kapit niya. Yan. So ayan lang. Kaya nyo rin gawin yan mga kalit sa mga motor nyo, yung mga gusto mag DIY. Simple lang to mga kalit, lang ganitong, wag lang yung biyak makina, yan medyo mahirap talaga. Top overhaul madali din lang yan mga kalit, kaya nyo rin pag-aralan. Kung talagang hilig nyo na yung pagmumotor, mas maganda matuto na kayo sa mga basic maintenance para less gastos din kayo. Aralin nyo lang talaga, hindi naman makukuha din agad sa isang beses. Ay practice lang, nood lang muna. Huling ano natin, huling ilalagay natin ay clutch. Yan, huli yung clutch. Okay, ito lagyan din natin to. Okay. Tapos meron niya mga kaduwit na sinusunod na alignment. Minsan kasi hindi na ito na-explain ng ibang mekaniko eh. May sinusunod siyang alignment. So yung may bars ito, medyo may talas. Yung walang talas sa labas. Yung may talas padapa dito. Yan. Tapos may sinusunod siyang alignment mga kaduwit. Pansin niyo ba mayroong negative sign? Yan parang guhit. So meron din tayo dito sa ating clutch housing. Ito kasi yung clutch basket natin. So ang pwesto niyan dapat nakaganyan siya, nakatapat siya diyan dito. Ayan, tapat niyo siya diyan ganyan. Ayan. See dito. Ayan, magsushoot yan. Yung pinaka markings niyan. Ayan. Ayan. See. Tapos kabit natin yung ating mga kabit. Spring. Okay. Salpak na natin mga kaduit. Assembly done.
since nandito na rin lang tayo, nabiyak na natin yung kabiyak, linisan nyo na rin to. Importante rin to na malinisan para gumanda yung circulation ng inyong langis. So ito na mga kadoy, ito linis na, diba? Maganda, malinis yan. Ito kasi yung sumasala ng dumi ng ating langis. Okay, so balik na natin mga kadoy. So huwag nyo kalimutan to washer na to, ayan o, pinaka washer sa gitna, kasi importante yung washer na yun. Okay, ibalik na natin mga kaduwit. So huwag nyo kalimutan to, ayan, papaganyan ang pwesto nyo. So isabay nyo lang na ganyan, ayan, nakaganyan, sabay nyo lang siya. Tapos ito mga kaduwit, may timing dito. Ayan, may timing siya. Kailangan pag sinute nyo siya, nakaganyan. Ayan, ihawakan nyo ng konti, tapos patamain nyo dun sa gear. Ayan. Tapos balik nyo. Okay, so dapat pre-wheel mga kaduwit. So mamaya nyo nahigpitan yung ilalim, o kaya higpitan nyo na rin para sure ball na hindi malimutan. Washer dalawa. Tapos ang technique dito mga kaduwit, hawakan nyo to, ayan, shoot nyo na dito, tapos balik nyo ganun, kamayin nyo lang muna para hindi siya malustred. Tapos pag ganyang kumapit na, saka nyo higpitan. Tapos itong dito yung ating Corona na washer, star washer, ayan, lagay nyo rin. Meron yung lock, sangat nyo lang doon sa pinaka cross. Ayan. Babaranahin mo. Yung bato, kung pinapakuha rin, natitiba. Oh, may pangit talaga. Marina talaga para hindi matibag. Okay na mga kadoy. Sa akin, nakajit-jit na yun eh. Palitin na rin. Ayan na, tapalitin dyan. Yung inaano mo na yan. Ang tawag dyan, automatic. Clutch. Ano ba motor mo? Honda Wave 125. Ganito din yun. Clutch release ba tawag dyan? Clutch, secondary clutch. Yan, malawag na siguro sa loob. Baka putpud na. Makapudpud na to. Ano pa patan doon? Clutch yun. So mga kadoy, dito itong ating cover, dapat yung gasket nito hindi pa sira. Mahalaga rin kasi ito dapat palitan kung may damage na. So balik na natin. Okay na. So next natin, kabit na natin yung kanyang clutch, yung arm nya. Saan ba natin ilagay yung arm?
So yung bearing pala natin mga kadwit, balik nyo rin. Salpak nyo na agad. Hindi talaga siya nakalubog mga kadwit, nakalabas talaga siya ng konti. Balikan natin tong mga shifter arm nya. Ayan. So may timing to mga kadwit. Ito yan, kung mapapansin nyo may tuldok, di ba? Ayan, yan yung timing nya. Ngayon ilalagay mo siya dyan sa tuldok, sa guhit na yan. Ayan. Tapat mo lang siya ng ganun. Oh, see? Oh, yan, di ba? Yan, ganyan lang. Tapos ilagay nyo na to. Okay. So para hindi siya mahulog, ang ginagawa ko dyan, nilalagyan ko ng grasa. O kaya kung may kasama ka, patagilirin mo. Ihilig nyo dun sa kabilang side. So since wala tayong kasama, lalagyan natin ng grasa yan. So yan, para hindi siya mahulog mga kadwit, lagyan nyo ng grasa dito. Tsaka dito sa likod. Okay. Tapos balik nyo lang, naka-timing naman siya doon. Ayan. Ayan, para nakadikit siya, di ba? Para nagiging paste siya. Hindi siya ngayon mahuhulog. Oh, see? Ayan. Tapos bago natin siya ibalik, lagyan natin ng langis to para smooth ipasok. Okay. So dahan-dahan lang kasi yan ay baka malaglag yung ating arm. So yan, balik na natin mga kadwit. Cover. So para sureball kayo na walang sablay, pwede nyo i-check dito. Ayan. Doon sa mga doubt dun sa kanyang gawa. Pwede nyong subukan kung kakagat. Ayan, naka-neutral siya, di ba? Ayan, neutral. Para kita yung gulong. Ayan. So, kambihin nyo lang. Para alam nyo na tama yung gawa nyo. Okay? Ayos, lagyan na natin ng langis. Mga kadwit, tapos na tayo sa ating ginawang alpha, wave alpha clutch. So medyo tumigas ulit yung clutch line, clutch shifter nya o yung kanya shifter dahil naka ano nga yan, naka clutch spring upgrade, kaya yun medyo matigas. So unlike before na malambot. So ayos na. So okay na mga kadwit, nilubayan ko yung toaster niya kanina kasi nakasagad pala dahil yun nga, yung clutch lining niya ay ano na, luma na, talagang pudpud na, dumikit na nga eh. So yun, ayos na mga kadwit, talagang pang ano na ulit to, pang walwala na ulit.
pang matagalan na ulit yan. So tatagal na ulit ng ilang taon yan dahil quality naman yung nilagay nating clutch lining dyan. So yun lang mga kari, thank you very much. God bless po sa inyong lahat. Nakatapos na tayo dito sa Honda Wave Alpha. Ang next ano natin dyan na gagawin siguro ipo-full wave natin kasi check natin kanina talagang napakahina na ng charging. Hindi na umaabot ng 13.5. So wala natin. Yan ano ko nirepress ko yung line nya, yung socket, nilubricate natin, nilagyan ng contact cleaner para makasakaling lumakas pa ulit. Pero kung hindi na, full wave na lang natin. God bless po, thank you very much, thank you.